Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, lagot nabunyag na, Abalos na taranta, protektor booking na, Kong Pulong Duterte, Ka-Eric ebidensya hawak na. Yan po mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Mga kabibig, may binulgar na sikreto si Ka-Eric tungkol kay DILG Secretary Binhor Abalos. Nako mga kabibig, grabe ang pasabog ni Ka-Eric. Sabi ni Ka-Eric, Secretary Binhor Abalos, mag-imbaki ka na before ka patalsikin ni Bongbong Marcos. Meron pang binulgar na pangalan si Ka-Eric na ito daw ang nagpapatakbo ng opisina ng DILG at PNP. At including daw ito sa mga pangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy. Take note na pag-usapan ni Atty. Topacio na may mga pribadong tao na pwedeng nag-ambag-ambag ng pera para sa reward money para mahanap si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ng ilan, baka itong sikretong tao na protektor. So eto nga po mga kababayan, no. Tanong ko lang din po. Baka sakaling may alam kayo. 'Di ba? Akala ko po kasi nung una, no. Pero anyway, na vlog ko na rin naman to that sa before, no. Na yung 10 million na reward doon kay Pastor Apollo Kibuloy ay galing po sa gobyerno. Ngayon po mga kababayan, hindi po ba labag sa batas kung private individual ang magbibigay ng reward para hulihin po si Pastor Apollo Kibuloy? Kasi for example na lang, may mga galit. May mga galit. Let's say, hindi si Pastor Apollo Kibuloy. For example, ako na lang, ako. Ako muna. For example, ako mga kababayan, di ba? Winanted ako. For example, like Pastor Apollo Kibuloy. Then may mga galit sa akin na mga tao at mapera pa. For example, competitors, ganun, di ba? Mapipera. Pwede kaya silang magbigay ng reward? No? Pwede kaya yun mga kababayan? Kaaway ko? Diba? Parang kasing ang lumalabas nito mga kababayan parang nasusuhulan lang kayo ng mga galit dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Parang ganun po yung lumalabas Kasi pag private individuals, posibleng kahit magkano na yan kahit di ba? Pera-pera na yan Ang pag-uusapan diyan, pera-pera na. Ikaw, magkano ang gusto mo ibigay? Maliit yan, maliit. Dagdagan mo pa. Para may commission ako. Diba, parang ganun po yung lalabas dyan Akala ko kasi mula sa gobyerno. Mula pala ito sa private individuals. Nako, napaka-unfair naman po nito kaya Ni Abalos ang siyang nagbibigay ng reward money. Sabi pa ni Ka-Eric, sino si MC? MC? Sino kaya ito? Nako, lalong madudumihan ang gobyerno ni BBM. Dapat sana hindi na nang himasok ang PNP at DILG. Hayaan na nilang lumabas si Pastor Apollo Kibuloy. Pero kabibig, may warrant of arrest na. So kailangan talagang lumabas si Pastor Apollo Kibuloy. At itong reward money na 10 million ang patong ni Pastor Apollo Kibuloy ay strategy ito ng DILG. Lalong hindi So yan mga kababayan, strategy nga po yan ng DILG, no?
Ewan ko ba kung mayroon ding ano dito yung Department of Justice, mga kababayan. Kasi di ba kung natatandaan nyo doon kay DJ Bantag, sinabi ko na po ito at nagkamali nga po ako ng pagka-bigcast, no? Na posibleng ma-archive po, no? Ma-archive yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Gaya po na nangyari doon kay DJ Bantag, di ba? Sa sobrang tagal na ng kaso or warrant, hindi nila mahuli-huli. Ha? Oh, 'di ba matagal na rin po itong kay Pastor Apollo. At mukhang strategy nga po ito. Ha? Gaya ng ginawa nila kay kay DJ Bantag nga, 2 million lang yata 'yun eh. No, dito 10 million kasi private individuals ang nagbigay. Ang problema nga kung itong private individuals, mga kababayan, kung may mga galit, no, hinanakit, itong mga private individuals na nagbigay ng 10 million para reward kaya sa paghuhuli, no, kay Pastor Apollo Kibuloy. No, dapat siguro ilabas din yung mga private individuals na yan. Kung may ano ba ang connection nila kay Pastor Apollo Kibuloy, baka pinipersonal na nila ito, 'di ba? Baka hindi na ito para sa bansa. Para na ito sa sarili nila. Kaya anong malay natin kung mayroon pala mga negosyong nasagasaan, no? Itong nung nakarang administrasyon at gumaganti lang sila dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay opinion lang, mga kababayan, di ba? Posible kasing may nasagasaan na mga, di ba? Mga negosyo ang nakarang administrasyon, at dito na lang sila gumaganti. Kaya Pastor Apollo Kibuloy kasi hindi nila magantihan, si dating Pangulong Duterte. Nako po. Labas si Pastor Apollo Kibuloy kasi nanimiligro ang buhay. Ito, mga kabibiga, ito yung pasabog ni Ka Eric na talagang tinanong niya, sino si MC? Ay, ito na, kabibig, ito na. Kompleto. Pero ibabato ko ng patanong. Secretary Abalos, parang dapat ka na mag-impake bukas. Kasi even absence of prosecution, the evidence and the commission of the crime by your play of bounty, patong-patong sa ulo ni Pastor at sa mga leaders and ministers of Kingdom of Jesus Christ, no need na kasuhan ka. When the evidence are already very clear, mag-impake ka na. Huwag mo nang antayin sipain ka ni Marcos Jr. sa pagiging Secretary of the ALG. Very clear yung batas. Abogado ka, mahiya ka kasi pwede kang madisbar dito. Ito ay gross ignorance of the law at hindi ka dapat binigyan ng lisensya bilang abogado kung hindi mo alam ito. So mag-impake ka. Itong tanong, sino si MC? Sino si MC? Hala, sino si MC, mga kabibig? Sino si MC, mga kabibig? O diba sinabi ko sa inyo na merong binulgar si Ka Eric na pwedeng nasa likod ng DILG ngayon. At sinabi niya kay Abalos, mag-impake ka na. Baka Sino kaya itong MC na ito, mga kababayan? Ito ba isang politiko? May politiko bang MC ang initials yata ito, makaka-review natin, no? Or ito ay negosyante na MC. Sino kaya itong negosyanteng MC na ito? Dalawa lang po ang pagpipilian natin dito, mga kababayan, no? Di kaya ito ay politiko or negosyante, di ba? Yan lang po. Negosyante or politiko si MC. mapahiya ka lang na i-kick out ka ni Marcos. Nako, madadamay pa ang pangalan ni Marcos. Parang dinamay yun na ang pangalan ni Marcos. Ang gobyerno ni Marcos. Kaloriki kabibig, ito pa. At ang first name ni MC ay Manny. Sino siya? Siya bang friend? Ito daw ang real kingmaker, hindi si Victor Rodriguez. Hala, Sa sino gobyerno kaya yan? ni Marcos, lalo na pagdating kay Abalos. Hala, Sino si Manny? Si. Manny Sino siya? C. Secretary Abalos. I-involve pa siya dito. And I like, hindi ko kukumplituhin but I know him. Kilala ko ito. Hala, At malalim ang mga taong ito. Pwede Hala. namin ikamatay pagkatapos ng press conference kapag kinumpleto ko ang apelyido niya. hala. Sino siya? Tanong sa kanya. Involved ba siya dito? At siya ba nagpapatakbo ng PNP at ng buong DILG sa likod mo? Sino si MC? Secretary Abalos. Be transparent about that. Hala. Number 2, I like the word or the words uttered by Sister Eleanor. This government
has become a lawless government. Nako mga kabibig, grabe pala ang nasa likod kaya So yan mga kababayan, no? This government is a lawless government. Sa palagay niyo po ba totoo yan? Sa palagay ko po totoo. So nangyayari po sa Davao City mga kababayan. Mukhang pinaglalaruan nga po nila ang law enforcement, no? Yung PNP dyan sa Davao City. Unang-una po, before po maupo si si President Bongbong Marcos Jr., no? Noon pa man sa nakaraang administrasyon pa, ang Davao City pong pinaka-peaceful na city. Pero nang naupo, dapat nga po maging peaceful pa dapat ang Davao City. Kasi doon po nanggaling yung naging presidente ng ating bansa. Diba? Mas magiging peaceful pa sana after ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Diba? Kasi, diba, respeto. Parang ganun, diba? Respeto. Pero bakit tinitira nila ngayon ang Davao City at ipinapakita sa buong mundo na ganito, hindi peaceful ang Davao, no? Biruin mo, paano magiging peaceful ang Davao City kung sa, diba? 3 beses mo papalitan ng PNP OIC chief, no? Sa isang araw ba yun? Ha? O isang araw, in 24 hours. 3 beses mo papalitan. Pinalitan pala. Paano mo lang sasabihin ng mga PNP officials na itinalaga nyo doon? Wala kayong tiwala sa kanila? Ha? Wala kayong tiwala sa sarili nyong hanay? Diba? O kung, for example na lang, ikaw nanonood ngayon, ikaw po yung inilagay na PNP chief doon. Tapos 3 hours lang tatawag, oy, i-recall kita. Ha? Punta ka sa ibang lugar, may bago akong ipapalit dyan. Diba? After na naman, ilang oras lang, tatawag na naman, oy, niloloko nyo ba sila? Oo. Niloloko nyo ba yung mga opisyal na ito? Hindi po ito mga bobo, Official po ito ng PNP. Meaning mga karabinan, talagang pinag-aralan po nila. Ha? Ang pagiging pinuno ng Philippine National Police. Di ba? Tapos gaganyanin mo lang. Naku naman talaga. Benhur Abalos si MC. Tapos, itong sinabi ni Ka-Eric na lawless na ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Nako, grabe no, lawless it means na wala ng law na executed na tamang gobyerno na pwedeng magprotektar ng mga sambayanang Pilipino, na talagang nakakatakot nang lumabas sa mga bahay-bahay natin, nakakatakot na ang gobyerno ni Bongbong Marcos, mga kabibig. Ito ba? Baka ang gusto nila sa Davao City, mga kababayan, no? Taong bayan na magprotekta sa mga pulis. Pag nangyari yan, mga kababayan, talagang delikado po yan, no? Pag ang taong bayan na po ang nagprotekta sa sarili nilang city. Civil war na po yan. Diba? Antayin nyo pa bang ganyan ang mangyari pag napuno ng taong bayan ang mga Davaoenyo sa inyo? Siyempre, hindi lang Davao. Pag binira nyo ng Davao, siyempre, yung ibang mga city, apektado na rin yan. Diba? Kasi makikita nila, bakit ganito na? Bakit ganito ang nangyayari? Baka mangyari rin sa atin. Dalawa lang po ang pagpipilian nila. No? Yung mga may prinsipyo, mag-i-stay. Matutulad sa Davao City. Ito yung opinion lang natin, mga kababayan. Dalawa po ang mangyayari. Pag ikaw ay sumalungat, ay magiging katulad ka ng Davao City. Pero pag ikaw naman ay sumipsip, nako, alams na. Tiba-tiba kayo. Ganyan po ang mangyayari. Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video.
So yan mga kababayan, maraming salamat po